Hi Aries, ito na po ang inyong reading October 2025. Andito na tayo, bagong buwan, bagong pag-asa para sa inyo. Anong kailangan nyong marinig? Guidance, advice, messages, Aries. Energy check tayo. Kamusta kayo Aries? Anong kailangan nyong marinig ngayon? October 2025, message. Guidance po para sa mga Aries. Mensaheng gabay? Okay. The Tower, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Four of Wands, add na lang tayo ng ilan. Knight of Pentacles is in reverse. Knight of Cups, reverse. Okay, so manifestation card, umaangat na dito. Ipahayag nyo na, tanggapin nyo na, panghawakan nyo na kung ano yung mga nakikita nyo pang kayo 6 months, a year from now, bago pa man matapos ang taong ito. Meron at merong celebration, achievement akong nakikita. October 2025 tayo guys. Tayo po ay general reading. So syempre pa, just only take what resonate pa rin. Pero patuloy kayong maniwala. Pagdating especially, nag-highlight dito ang usaping relasyon, pag-ibig, the Four of Wands. Merong opportunity. It could be unexpected for some of you. Para sa ilan ha, just only take what resonates, especially couples in a relationship. Paano na yan, Moonchild? Sinabi mo na. Maaring makatanggap ang ilan sa inyo ng marriage proposal. Why not? Wedding card, umangat guys. Para sa ilan. Kung hindi pa ito something umuusbong totally, why not? Love proposal. Maaring merong mag-confess sa inyo, umamin. May mag-open up. Ayan, na ganito Moonchild, ang nararamdaman nito sa akin. Gusto niyo naway mapaangat yon. Kasi ang ilan, so reversal tayo, Aries, more on love, relationship. Ang ilan ay the Knight of Cups, Knight of Pentacles, nagdududa or magdududa sa pakiramdam. So iba-iba tayo ng atake dito. Baka itong person mo, potential person mo ay sana hindi naman mapalagpas yung oportunidad. Nag-reverse kasi si Ace of Pentacles na pwede naman sana. Pwede namang mapaangat ang boses or yung connection para mapalalim ang relasyon. So, sapat na tiwala. Ayan. Pero I feel na mayroong ganap talaga pagdating sa inyong mga relasyon. Yes po. Okay. Paano naman kami buhay at mag-asawa kung kayo married na kasi umangat na? Four of Wands. Maaaring higit na maging matibay, matatag, itong, kumbaga, existing na relasyon nyo. Oo. Kaya naman minsan, may ilang hindi inaasahan, naganap, wala namang perfect na relasyon, or merong ilang katagalan, naiinip ang ilan, sa ilang gusto nyong makitang progreso o resulta. Huwag kayong panghinaan ng kalooban. Okay? Nakikita ko, again, ito yun. As long as nandito yung kasiyahan, yung mahal nyo, mahalaga sa inyo, isa-isa lang. Huwag kayong ma-pressure doon sa buhay na dapat meron na kayo something na achieve together, na bonggang-bongga. So, take it easy. Wala namang overnight success. Panghawakan nyo lang yung mga dreams nyo pa or yung mga goals nyo pa together. Okay? Pero may pagkatibay akong nakikita. Para po yan sa ilan na, ayan, para bang kahit sa ilang hindi kagaanan na pagkakataon, kayo ay nanlalaban. Yes po, patuloy kayong pinagtitibay sa inyong relasyon. Pero kung sadya, ito naman para sa ilan, single, at parang hindi kayo nagtatagpo ng inyong mga partners, relationship. Kung single kayo guys, pwede itong mag-apply sa matatawag yung business partner or partner in life. Okay, someone na nandyan. Oo. Pinagtitibay rin kayo dyan, ha? Merong maganda. Hindi man ganon kabilis, naiinip, ito nababagalan. Kayo po ay umaandar. Umaandar, may progreso, guys. May magandang opportunity. Maaring ito ay sa mga hindi nyo inaasahang pagkakataon nga. Unexpected events, surprise. May celebration, may achievements. So, tiwala. Tiwala sa proseso, sa inyong mga partner in life, partner in business.
Okay, pero ito nga single, kung wala kayo, wala moonchild, wala akong matatawag na partner in life, partner in business, mag-isa lang ako. Maybe this is a gentle reminder para sa'yo na i-maintain mo kung ano yung ngayon. Okay, kalmahan ang sarili, celebrate your life, enjoy. Deserve mo yan, ha? Oo. Why not? Guys, manifestation card, single. Magandang pagkakataon, October 2025 to meet someone new. Oo. Kahit over the net lang ito, sa aking nakikita. Kung paghihintalutan at magiging bukas kayo kasi yung opportunity, parang lagi ko na ma-mention, ang trabaho. Ito yung something na tinatrabaho rin. O, hindi naman kusang umaangat sa lahat ng pagkakataon si the one sa harapan nyo. So, make some effort din, ha? Try to put yourself more sa iyong comfort zone. Labas ka muna kahit paano dyan. Ito lang naman ay kung handa na kayo, Aries, ha? Why not? Get in touch dito sa ilang tao sa inyong circle, family, friends. Oo, maaring merong someone kasi na umangat dyan. At meron kayong makilala. Yes po, opportunity, love, money opportunity, why not? Andito na lahat. Huwag lang kayong may inip, okay, tiwala, na kanina ko pa na-mention sa proseso. Okay, meron bang travel ang ilan sa inyo? Maaring money opportunity, love, or travel ang aking nakikita. Celebrate your small wins, celebrate love and life. Ito yung umaangat na guidance advice, message para sa inyo, October 2025, Aries. Hi Taurus, October 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Anong aasahan nyo? Anong parating? Anong mensaheng gabay ang dapat nyong marinig ngayon? Taurus, kamusta ka? Mensaheng gabay po para sa taong ito. Message. Energy check para sa mga Taurus na pwedeng makapakinig nito. Advice po para sa kanila. Okay, pa isa-isa. Hindi kailangan katakutan or ano pa man ang makikita nyo sa baraha. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Queen of Pentacles, Ten of Swords, the Knight of Swords, Two of Cups reverse, the Justice card, Ten of Cups. 10 and 10 ang rating, 10 of Swords, 10 of Cups. Taurus, andito na lahat. Usaping alin? Kaperahan, trabaho, 10-10, family, partnership, relationship. So, of course, tayo po ay general reading. Just only take what resonate pa rin, Taurus. Pero marahil maraming pwedeng ihain kasi sa inyong lamesa ang buwang ito. Alin yun? Ano yung maraming moonchild? Yung ilang, I will be honest, obligations, responsibilities na very normal sa ating buhay. So, maring higit na magagamit nyo yung inyong mga enerhiya ngayon. May pagka-busy po and productive ang umaangat dito. Again, buhay ka, trabaho, pamilya. So, parang aangat, no? Kailangan yung mapaangat. Maybe ito yung pinaka-reminder, yung multitasker nyo. Pagiging multitasker nyo. Okay? Para ma-handle nyo ang lahat ng kaganapan na ito. Physically, mentally, emotionally, or even financially, umaangat, or marahil kasi kusang aangat talaga yung sense of responsibility na kailangan meron kayong magawa, meron kayong matapos, maibigay, na ang ganda. Pero balance lang daw, guys, kasi sa dami, baka naman, makalimutan nyo ang inyong mga sarili. Okay, kasi push kayo yung energy nyo dito para matanggap nyo yung tamang justice. Money-wise, career, ayan, andito na lahat, pati si Moonchild ng overwhelm. So, try nyo rin, to take it easy. Pakiramdaman nyo din po ang inyong mga sarili. Recharge kung kinakailangan. Pahinga. Pag may time, listen to your body. Sa part na ito, kayo po ang higit na makapagsasabi. Yes to opportunity, guys. May blessing of work, blessing of money,
Hindi kayo mawawalan kasi nga andito. Maraming pwedeng ihain ng universe para sa inyo. Pero yes rin kayo ha, sa inyong mga sarili. More on self-care and self-love. Kasi parang all out kayo pagdating sa mga obligations na ito, na wala namang masama. Stay balanced lang din. Nang hindi mo, paano mo nga naman, magagampanan itong ilang obligations na ito kung kayo mismo pala ay pagod na. So, tao lang din kayo. Minsan di ko na maramdaman yung pagod kasi nga may goal kayo So, minsan, tatapikin nyo rin ang inyong mga sarili. Health-wise, hindi po isang medical advisor si Moonchild. In-encourage lang kayo ng baraha dito to do some more TLC lang din sa iyong sarili. Tender loving and care. Deserve nyo ang magpahinga. Okay? Para maisakatuparan nyo palalo yung mga gusto nyong ma-achieve when it comes to your life. In general, dito na kasi yung lahat. Okay? Ayan. Pagsabay din ha, sa ilang pagkakaiba, meron akong ilang imbalances kasi. So, reversal yung energy. Merong hindi mawawala yung attention, especially pagdating sa communication. May ilang challenging part akong nakikita rito when it comes to your partnership, relationship. Pero as long as nandito kayo sa wasto, na alam nyong hindi kayo nagkukulang or nasasobrahan, balance, matatanggap nyo yung tamang justice. Okay? Maayos or maista sa katuparan yung mga kagustuhan nyo para sa mas ikababalanse ng inyong buhay. Sabi nga nila, especially kung meron talagang pain, emotionally, mentally, physically, iba-iba tayo, kahit pare-pareho ng sign, depende ito, Taurus, sabi nga nila, ang mga sitwasyon, everything is temporary. Malalagpasan nyo yan. Halimbawa kung ito'y, sabi ko nga differences, angat yung pagkakaiba, hindi kayo magsasabay, or meron kayong hindi maunawaan, hindi matanggap. Oo, lalo kung may hugot talaga to kasi mga si Ten of Swords, kita niyo naman may 10 espada na nakadaga na hindi kailangan katakutan. Sabi nga nila, ang mga bagay ay naidadaan din sa mabuting usapan. So talk, okay? Connect, communicate. Honest conversation. Or yung pagiging aware nyo lang din sa sitwasyon. Mawo-work niya yung relationship nyo. Or kung if ever man may ilang issue. Okay? Money-wise, alam ko hinihintay niyo to. Ito na yun. Tinapos na tayo. May add ko lang. Yung pagiging independent nyo, and dito yung financial freedom. 10-10 ang rating. Meron kayong matatapos, ma-achieve, makakamit sa inyong buhay na maganda. Okay, pero wag mo lang din. Una't huli, Taurus, wag mo lang din daw po kalimutan ang iyong sarili. Ito yung maangat na guidance advice, messages para sa inyo October 2025, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading October 2025. Andito na tayo, napakabilis ng ilang pagkakataon. Oktubre, kuha tayo ng ilang guidance advice, messages, anong aasahan nyo, anong parating sa inyo, anong kailangan yung marinig. Ngayon, Gemini, kamusta kayo? Energy check tayo. Guidance para sa inyo. October 2025. Message. Gemini, anong paparating sa inyo ngayong buwan? The Page of Swords. Walang tayo ng ilang messages. Gemini, message po. The Moon. Paisa-isa. Okay. Page of Swords, 3 of Cups, the Moon. 7. Alam niyo, sipag ng 7 ngayon. About your relationship, partnership, yung ilang wishful thinking nyo, or wishes nyo, your hopes, your dreams. Ang daming tumatakbo sa inyong mga isipan. Or may ilang ganap po ba pagdating sa inyong trabaho, your circle, higit na pag-angat ng inyong curiosity or ng inyong mga intellectual na aspeto, ng inyong mga bosses bilang kayo po ay mga communicator, yung inyong mga communication skills ay narito.
That is the best month. I'm getting a message dito na sundin nyo kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso na mapaangat yan, okay? Gamit ang inyong paraan sa pakikipag-usap. Oo. Madalas ito yung naiiwan kong mensahe pagdating sa Gemini, since you're in the third house of communication talaga at umaangat po madalas rin yan sa inyong reading. Oo, or huwag niyong pagdududahan na kasi Three of Cups ay narito the moon. Minsan may ilang fear tayo, ilang worry, or even yung doubt sa pwede mo pang mailathala, mai-showcase, maiparating. So, yung sa communication, napakalawak niyan. Maaring sa paraan ng pagsasalita, pagbabahagi, pagsusulat. So, depende po ito. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. This is the best month na ma-display nyo yan, ma-showcase or mapaangat nyo ang inyong mga natural na ability. Stay motivated, guys. And be open sa ilang possibility. Meron bang patuloy na teamwork? Okay, Three of Cups. Pagdating sa co-workers nyo or sa ilang parang especially kung kayo nagtatrabaho talaga sa social media or sa partnership, collaborations, parang may pagsasalin pagsasalin ng ilang impormasyon. Sabi nga nila ang bawat isa ay merong hugot. May hugot. At sa bawat hugot na yan sa inyong buhay, meron at meron kayong pwedeng matutunan. So maging bukas daw kayo sa ilang posibilidad po. Okay? Ng pagkonekta. Pagdating sa inyong social sector, sa inyong network, may brainstorming akong nakikita. Meron kayong matututunan, malalaan, madidiskubre, or kusa talagang aangat ito ng sa inyong sarili, Gemini, October. Okay? May ilang events, party, business man yan, for pleasure akong nakikita. So, busy sa part na ito ang Oktubre para sa inyo. Kung ito lamang ay inyo pong pahihintulutan. Okay? So, doon pa lang may hugot na. Hiningal na si Moonshot. Kung hindi yan mag-apply, excuse me po. Kung hindi yan mag-apply, tayo po ay general reading. Celebration, ayan yung na-mention ko na. Pagdating sa inyong mga relasyon, why not? Andito yung emotions, yung mga emosyon. May pag-level up ako nakikita, guys. Long term, yung eksena. In a relationship, especially, dito muna tayo sa inyo, Gemini, parang nag-i-increase, nag-level up, nag-i-improve, or even nag-develop ang mga bagay. Have fun, enjoy. The Fool ay narito, lalo pa kung may pagka-bestie talaga na hindi nyo alam kung ano ipa-priority nyo, baka dito mag-apply. More quality time kasama ang mahal mo, mahalaga sa'yo. Okay? 7-7 Moon, Mother, especially for some of you na mga may kids na. Okay, spend more quality time kasama ang mga bata. Wait lang. Okay. So tayo po ay live na live para sa kaalaman po ng ilan yung mga bago pong nakakapakinig kay Moonchild. Ayan, live na live tayo sa ating Black app. Kailangan Black app na, no? Kay TikTok. So medyo may bumabara. Kailangan nating mag-pause at uminom ng tubig. Salamat sa inyong pahintulot. Gemini, ang dami kasing nais iparating ng inyong mga baraha. Na-overwhelm ako, pero ayun na nga, relationship, mailang gana, pagdating sa usaping bata, enjoy, may travel ba kayo? Kahit short trips lang ito sa inyong paraan kung paano kayo makabubuo ng mga bagong memories together. Long-term plans, long-term yung connection. Okay, single, kung magiging open kayo, why not? Friendship, social groups, teammates, workmates, maaring merong magbigay daan patungo kay the one. October tayo, guys. Kung pahihintulutan nyo lang, celebrate. Okay? Maybe ganun lang din ito. Magandang pagkakataon ito to celebrate your small wins, yung mga maliliit na akala mo maliit lang, pero progress yan, guys, ha? Progress yan. Gaano man kalaki, kaliit, umaandar kayo
Deserve nyo ang magsaya. Have fun din. Single, paano naman kami? Yes po, single. Meron ako curious sa inyo, especially kung andito na kayo sa talking stage, dating stage, meron na ba? Long term, ang aking nakikita guys. Oo. Ano to? Kung pahihintulutan, sabi ko nga, ayan, may something ganap, malalim. Pero wag niyong mamadaliin lamang ha. Someone new love interest, new connection, or kahit magsimula muna kayo sa magkaibigan, bago kayo maging magkaibigan, wag lang madaliin. Okay, ibabalik ko. Baka love or marriage proposal lang ito. Handa ba kayo doon? Parang nadiretso, no? Pero yes, why not? Or meron kayong aatenan na party events, wedding. Yes po, andito lahat. So, in short, umaangat talaga yung social sector nyo. October, may ilang ganap. Gemini na pwede kayong puntahan, largahan, or kahit sa simpleng isipan, ang lawak ng itinatakbo niyan. Okay? Be positive. Be open sa ilang possibility at ang ganda po ng aking nakikita. Connect, communicate. Ayan, deserve nyo ha ang maging masaya. Enjoy din daw po pag may time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig October 2025, Gemini. Hi Cancer, October 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo? Anong ganap? Sa bagong buwan ng Oktubre, Cancer, kamusta kayo? Anong kailangan yung marinig? Energy check para sa mga Cancer na maaaring makapakinig nito. Anong parating ngayong buwan ng Oktubre? Message? Guidance po para sa mga taong ito. May bumagsak na. Mag-a-add pa tayo. Okay. Okay, pa isa-isa. Cancer. Cancer po. Ay, ang dami. Sige, hindi natin pipigilan. Marahil ito ay para sa ilan. Tayo po ay general reading guys ha. Of course, just only take what resonate pa rin. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Cancer, magkakaiba po ang bawat isa. Depende ito sa kung saan kayo nag-iiwan ng higit na enerhiya or prioridad sa buhay. Pero dito palang umaangat na guys ang usaping pamilya. Buhay, karera. Yes po, maaaring ang ilan ay magja-juggling para bang meron kayong higit na pinagbabalanse na minsan hindi nyo maharap lahat. So take it easy pa rin ha. I mean, balance is the key. Wala namang perfect. I feel na itong buwang ito, higit kayong kakailanganin ng ilang tao sa inyong paligid. Sa aking na-mention, family, home, your work, hahanapin, kakailanganin, yung enerhiya nyo. So, I will be honest, may pagkapagod akong nakikita. Busy and productivity ang umaangat dito na ang ganda. Parang hindi kayo ma-stock up sa isang situation. So, lalo pa kung meron kayong pinagdadaanan. Di ba kapag nagpapaka-busy tayo, Cancer, as a Cancer myself, hindi tayo, nakakaiwas tayo dun sa sa ilang drama, sa ilang emosyon na minsan umaangat ng kusa. Pero dito, I feel na you will have the strength naman. Okay, yung tamang strength, yung energy para magampanan itong kailangan or ihahain ng universe para sa inyo. Okay, opportunity, manifestation guys, umaangat dito. May pag-glow up ako nakikita. Physically, mentally, emotionally, financially, yes po, or even spiritually, andito na lahat. I-claim na ba natin ito? Parang bumabawi ang mga ganap sa inyong buhay, lalo pa kung nakaramdam kayo nitong mga nakalipas na linggo or buwan, Cancer, na hindi ganun kagaanan. Pagdating sa income, money, as long as, sabi ko nga, klaro kayo sa gusto nyong puntahan, gusto nyong ma-achieve, manifestation, lahat, Ace Page of Pentacles, the Star. Yung goals nyo pa, yung
this is about your hopes, your wishes, your dreams, Cancer. Parang, eto na, you've got this. Umaayon ang mga sitwasyon sa inyo. Although, sabi ko nga, may challenge, physically, mentally, emotionally, papakiramdaman din ng sarili, okay? Kagaya ni Moonchild ngayon, mukhang kailangan nating uminom, wait lang. Okay, ito yung sinasabi natin, live na live po tayo. Nag-water lang ako, salamat sa inyong pahintulot. Ayan, ano na yon? Nasaan na ba tayo? Money opportunity or opportunity para higit niyong maibigay yung pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid, family especially po. Especially kung may mga anak na kayo. Dalawa lang to guys ha. It's either one of your family members ang higit na mangailangan sa inyo ngayon, someone older or someone younger. Dalawa lang naman yan. The Hierophant. A mentor, guardian, parents, or pagdating sa mga bata. Kung saan ka kailanganin ng lakas nyo, energy, focus, TLC, tender, loving, and care. Nasabi ko nga, may ipoprovide nyo. Meron. Okay? Or, kung hindi yun mag-apply, could be connected po pagdating sa inyong mga physical home. Physical home, meron kayong kusang aayusin talaga dyan, papalakasin, kukumpunihin. Dumadaan bang ilan sa house renovation? May mga bago, or ito na, nag-start na tayo, holiday season, baka, na kayo sumilip na kasi, sino yan? Tulungan nyo ako, guys. Yung pagpasko, si Jose Marichan, tama? Ay, si Sir Jose. Ano pumapasok sa isip ni Moonchild? May kasiyahan ako nakikita, baka masiset up na kayo ng inyong mga Christmas trees, or ilang decorations. Ayan si Miss Shakine, Jose Marichan nga. Parang ganon, meron kayong gustong paangatin na ganda, comfort, security, pagdating sa inyong mga tahanan. Pamilya. Okay? Yes po. Magandang pagkakataon ito para mas mapalalim, mas mapalawak, mapaganda ang sektor nito. Buhay, pamilya, relasyon. Okay? Or kaakibat, career, money, may opportunity po, anything related sa home. Alam nyo, sobrang mag-a-apply to astrologically since mag-highlight talaga ngayon ang 4th house of home nyo. Cancer, for some of you na nandito sa Jupiter is currently nasa inyong mga signs. Ano yan? Jupiter, the planet of luck, giver of gifts, luck. Nasa inyo pa rin, guys. Meron ba kayong negosyo, trabaho, especially for some na nasa real estate? Meron kayong binibenta na buy and sell? Property? Meron akong magandang nakikita po. Opportunity, money-making opportunity. Claim na ba natin? Yes. Manifestation. Oo, parang kailangan na ata magbenta ng bahay ni Moonchild. Magbenta na kaya ako, Charis? Hindi, pero ang ganda. May pag-boost, may pag-increase, may pag-level up. Sabi ko nga sa inyo lalo pa kung nakaramdam kayo nitong mga nakalipas na buwan, dama ko yan, ng ilang struggle when it comes to money. Career-wise, may improvement, guys. Nag-i-improve. Okay, mas maganda. Bear months, i-claim natin ha. Mas maalwan. October. Okay. Other messages. Relationship, Knight of Cups. Family, home. Ang ganda, guys. Alam ko maganda, pero andito umangat ang inyong mga knight in shining armor. Parang yung kahinaan at kalakasan ay nasa inyo, umaangat. Parang hinihila kayo ng enerhiya ng bawat isa. For some of you, maaring merong someone single. Ayan, nauubos na po. Nauubos na po si Moonchild, pero one and only true love ang umaangat dito. Parang yung person na ito ay inyong mga pagkakalma, kahinaan at kalakasan. Balance. Yes po. Kung ready na kayo. Kung pahihintulutan nyo lang ito, long term yung aking nakikita. Happiness, fulfillment, enjoyments. Alam ko ang tamis, i-manifest na natin ito, tanggapin mo na ito. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. October 2025, Cancer.
Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. October 2025. Andito na tayo, buwan ng Oktubre. Anong kailangan nyong marinig? Anong maaring aasahan nyo? Anong parating? Mensaheng gabay lamang po. Leo, guidance para sa mga taong maaring makapakinig nito. Guidance po para sa kanila. Message. Leo, October 2025. Energy check tayo. Kamusta ka, Leo? Message para sa'yo. Queen of Wands as a Leo. Fire. The Eight of Swords. Five of Cups. Knight of Cups. Ay pa tayo ha. Leo. Energy check para sa isang Leo na pwedeng makapakinig po nito. Anong kailangan nating maiparating? Paisa-isang bumabagsak. The Tower. The Hermit. Okay, hindi na natin ito pipigilan. Isa-isayin, ayusin natin. Urong ko lang to guys. So tayo po ay, of course, live na live. Ang bawat card readings po natin ha, halos lahat po yan ay live na live nating binabasahan. 5 and 5, kita mo magkatapatan. 2 and 3 of Wands, travel. Naalala ko si Miss Eka na nakikinig ngayon na may pag-travel. Well, it doesn't matter guys ha, kung ito ay short distance or long distance travel. Actually, since andito na tayo, Libra season tayo, sobrang mag-highlight talaga ngayon ng inyong mga third house of travel, transportation. More on short trips for some of you. Pero parang kinlarify tayo dito. Kasi nga general reading tayo, Leo, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, pero merong, kahit sa simpleng plano, oo, may travel plans na ba? Abroad, international, why not? Pero para sa ilan, kung hindi to possible, maaaring kahit dito lang muna, short trips, kasama itong ilang taong mahalaga sa'yo or malapit sa iyong puso. Third house could be connected sa family, your siblings, if meron cousins, neighbors. I see dito na maaaring meron kayong connection, reconnection, or even reconciliation for some of you. Yes po. 5 and 5. Nag-reverse si Five of Swords, may pag-aayos. If ever merong tensyon, especially nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, claim na ba natin yon? Yes naman. Since magpapasko na. Ayan. Mag-holiday na. Or kahit sa ilang plans, over the net. Third house po. Three of Wands. Kahit sa simpleng hi and hello using the social media, paggamit or yung use ng inyong mga voice, your power of voice, Leo, meron. Kasi ngayon nga, bare months na tayo, meron na bang ilang plans ngayong holiday, reunions? Ganun yung energy na nakukuha ko guys. Parang meron kayong piniprepare or pinaghahandaan sa ilang aking na-mention. Again, travel, connection, may ilang possibilities. Or angat talaga ito ng kusa pagdating sa inyong energy, yung pagiging explorer, adventurer, or pwedeng ihain ito ng kusa. So guys, reversal yung mga situation ha. Kung hindi ito mag-apply sa inyo, maaaring kusa itong iparating or ihain po sa inyo ng universe, the tower. It could be unexpected for some of you. Connection, reconnection, reconciliation, communication na aking na-mention. May pag-ayos. May kaliwanagan akong nakikita. The Knight of Cups, Queen of Wands. If this is about your love life, why not? May ilang changes. Maaring nata-traffic lang or may ilang glitches. Lalo pa kung LDR kayo, long distance, umaangat dito. So, I see na merong, although may malungkot, the Five of Cups, may panghihinayang, may ilang negativity, negative thoughts, negative thinking na hindi makatutulong sa inyo. At the end of the day, hindi man agad-agad ngayong buwan ng Oktubre ay umangat yung solusyon na ating nakikita. Okay? Sa huli, meron tong pag-aayos. Aangat at aangat yan, guys.
Timing lang. Okay? Timing lang. Actually, double check natin. Oo. So, pagdating sa love life, na-mention ko na rin, know your worth, guys. Know your worth. Patuloy na pag-angat nung kahalagahan mo sa isang relasyon or posisyon when it comes to work. Kasi umangat yung values mo dito. Kung ano ka sa posisyon, okay, o sa koneksyong ito. Lagi mo lang daw tatandaan ng iyong halaga. Oo, lalo kung mag-apply na meron kayong pinagdadaanan talaga. Okay? Ayan, more on, or ito na yung advice, alis kayo dito sa ilang energy na parang naiiwanan kayo ng limita or ng restrictions or hindi nyo napapaangat yung pagiging malaya. Kasi again, adventure, explorer, parang ganun. Pag-explore nyo, meron at meron kayong pwedeng mapuntahan, matutunan, madiscover. Ngayong buwan, tayo po ay monthly horoscope. So, why not? Through travel, para sa ilan, celebration, family gatherings, kahit sa simpleng pagpe-prepare pa lang ito, more on connection, reconnection yung ating nakikita. Kahit over the net po, since umaangat yung long distance affair or situation. Okay. Ito yun. Ano yun? Paangatin. At the end of the day, I will be honest, may ilang lungkot, no? Parang may lalayo, magkakalayo. Lalo kung mag-abroad ba kayo, sobrang mag-a-apply ito kay Miss Eka na nakikinig ngayon. Parang kay Miss Eka ata to, ha? Pero, sabay lang kayo. Stay positive and optimistic. Meron kayong power, the Queen of Wands. Kung ano yung mga future plans nyo, maging practical and realistic sa inyong mga approach. Okay? Sa inyong buhay. Kasi malawak, again, malayo pa ang pwede nyong marating. Meron at meron pa kayong pwedeng madiskubre na bagong lugar, bagong tao, or madiskubre na mga bago sa inyong sarili. Ito yung umaangat na guidance advice. Alam ko may hugot pa para sa inyo. October 2025, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. October 2025. Anong kailangan nyong marinig? Mensaheng gabay lamang po. Okay? Ano nga asahan ng isang Virgo? Anong parating sa inyo? And narito na tayo guys. October, napakabilis ng ilang pagkakataon. Virgo, energy check tayo. Kamusta kayo? Ano kailangan marinig po ng mga taong ito? Virgo, October 2025, message. Guidance advice para sa isang Virgo. Ito tayo. Magpo-pause at kukunin natin yung tumalon. Live na live tayo. Babalikan ko kayo guys ha. Wait lang. Okay. So, syempre, hiningal ang moon dyan. Ang layo ng narating. Tumalon, the Six of Pentacles. Okay, isin ko muna to. The Hangman. Live na live po tayo ha. Three of Pentacles. Page of Pentacles. Urong ko muna to. Virgo. Sino mga Virgo na nakikinig ngayon? At pa tayo ha. Excited ang barahan nyo. Umagang-umaga po natin nire-record ang mga Virgo ngayon. Guidance for you. Virgo. Anong kailangan pang marinig ng Virgo? October 2025. Virgo advice. Money ang umaangat guys. The Tower. Money opportunity or money-making opportunity, positive possibilities, yung financial freedom na deserve nyo. Meron give and take. So, reversal tayo every time guys ha. Reversal yung energy, pwede itong sa inyo mismo mag-apply or sa ilang tao sa inyong paligid. Especially, kung meron kayong hinihintay, the Hangman, na pera. Okay, unahin na natin. Yung nakikita kong una dito, kaperahan. Na inawi baka natagalan or nainip kayo, hindi pumasok, nagkaroon ng ilang glitch or delays. This time, maaring, ito na, claim na ba natin ito? Matanggap nyo na po this month. Umangat ng oportunidad na makapagbabayad
or maibibigay na sa inyo or kayo itong makapagbabayad, makakapag-share. So again, reversal ha. Tayo po ay general reading. Pero financial opportunities, may ilang changes. It could be unexpected pa nga pagdating sa inyong situation. And it's for the better, guys. Balance. Manifestation card, paniwalaan nyo lang ha. Of course, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na the Page of Pentacles. Oo. Ito na. Umaangat yung wealth, money, freedom nyo, financial freedom, pagiging independent nyo. Kayang-kaya nyong, eto maybe a reminder or kailangan nyong marinig para sa ilan na kayang-kaya nyong tumayo sa inyong sariling mga paa. Especially for some din na nakikinig na single mothers or father na right now, the Queen of Pentacles, regardless sa gender. Ayan, higit kayo makakapag-share. Hindi kayo mawawalan, in short. Alam niyo, sobrang mag-a-apply ito since we are currently in Libra season na, October 2025. Nag-highlight talaga ang inyong mga second house of money. Yes po, kita nyo, puro pentacles yung nandito halos. Money. At sa second house, astrologically, dito po pumapasok yung tinatawag na hard-earned income, your income, yung something na pinag-ihirapan mo, of course. Magmumula itong pera na ito sa inyong pinagsisikapan pagdating sa inyong mga hard work. Oo. So kung alam nyo naman, especially sa inyong mga sarili na ibinigay nyo lang din, patuloy nyo ibinibigay yung inyong mga best sa inyong mga ginagawa, buhay paggawa. Then ito, lalo kayo nakaka-attract po ng mas magaganda, mas makakapal, ano yun? Makakapal na pera, claim na ba natin? Yes naman. Abundance, meron. Financial freedom na kanina ko pa paulit-ulit kasi isa lang po yung nakikita kong ipinaparating ng baraha. Speaking of attraction, guys, punta tayo saan? Love life. Yes, si Venus, which is the planet of love, beauty, attraction, ay nag-transfer na po sa inyong mga sign, Virgo. So, umangat, hindi lang sa kaperahan, pero yung ganda. Meron kayong mga ganda, umangat ang inyong kakisigan o yung natural nyong aura. October 2025, Virgo, not the best time ito para maging secluded kayo or magtago kayo sa inyong mga little comfort zone. Well, kung ito lang naman po ay inyong pahihintulutan kasi iba-iba tayo pa rin ang atake sa buhay. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Pero if you're ready naman na, ready saan moon child, single, love, message, ready to mingle, 3 of Pentacles, the 6 of Cups, dalawa to. So, depende to ha. Pwede itong connected sa past, someone from the past, mayroong reconnection, connection, kahit over the net lang ito, or pagdating po sa ilang partnership nyo. Teammates, workmates, nagbo-bloom. Higit kayo nakikita na pupuna or mapupuna ngayong buwan. Best time ito to show up. Patuloy mag-show up sa universe. Patuloy nyo i-showcase yung inyong mga natural na kakayanan sa showtime. Best month ito to present something kasi again, nag-highlight din yun ng inyong mga third house, communication, yung inyong mga bosses. So, ang ganda. October, guys, claim na natin ito ha. Higit kayo makikita kasi nga si Venus, beauty, love, nasa inyo, yung mga aura nyo, ang hirap nyo hindi mapuna. Third house, communication, nag-highlight. Yes po. So, mapakikinggan ang inyong mga bosses. Kung ano mong pwede nyo ihain or i-present na something sa work, parang ang hirap nyong hindi makita or mapakinggan this month. Okay, syempre, this is something again na kailangan sasamahan ng effort, ng energy. Kasi the Page of Pentacles, guys, naka-reverse sa atin. Baka meron kayong ma-miss na opportunity. So, take advantage. Hindi lang dito sa ilang bumabagsak sa inyong barahan na messages pero astrologically, guys, ang ganda ngayon. Pero syempre, sabi ko nga, wala namang overnight success. This is something na patuloy na magmumula sa inyong mga enerhiya. Put yourself out there. Connect, communicate. And I feel na you will meet the right people at the right time.
Huwag lang kayong mag-i-stop. Pero it's okay to pause, ha? Kasi sabi ni Moonshot, go, go. Go, go, go. Rufa me. Accent. Pero take it easy. Iba-iba tayo. Kung hindi kayo okay, physically, mentally, emotionally, napakahalaga pa rin. Napapakinggan niyo po ang inyong mga sarili. Okay? Or other messages. Kung walang mag-apply doon, Moonshot parang wala naman eh. Maybe this is a reminder, especially pagdating sa money sector, to do some reflection, review your finances, or kung paano mo pinanghahawakan ang iyong income, budget, try to save up, or pagdating sa iyong spending habits, okay, kung paano ka maglabas, or paano, yes, meron at merong papasok na pera po, pero paano ka rin nag-handle palabas, okay, yung tamang responsibility, kung paano mo pinanghawakan daw po ang iyong money, very important yan this month. Magplano para sigurado, or kung kailangan nyo ng pagpapayo, ayan. Especially kung medyo marami yan. Marami, sabi ko nga makapal ang pera. Kasing kapal ng mukha ni Moonchild. Hindi. Baka makapal. Madami. Kinlaim na natin, so meron, ha? Baka naman. Ay, baka naman, Virgo. Charis, hindi. Payo. Connect, communicate. Kung medyo marami talaga, nag-i-struggle kayo, baka naman. Hindi. It could be someone, someone matatawag nyo or mapagkakatiwalaan nyo, a mentor, a guardian, financial advisor. Kung magiging bukas lang kayo, meron po ako nakikitang pwedeng tumulong sa inyo. Oo. Kung paano nyo i-handle ang inyong money. Yes po. Okay. Ito yung nakikita ko. And sa dami ng 6 and 6, Virgo is in the 6th house, physically, mentally, emotionally, health-wise, hindi isang health advisor si Moonchild, ha? Tanungin ang sarili kung sino bang pahinga mo. So, iba-iba tayo dyan. Kasi nakikita ko merong reconnection or more quality time. Ito baka yung time sa family, yan yung higit na makapagpalakas sa inyo. Or time na maibibigay nyo sa inyong mga sarili. It's okay to pause. Sumasang-ayon ng ilang sitwasyon. Pahinga rin pag may time, okay, as sabi ko nga, lalo pa kung medyo busy ang mga bagay or magiging busy ang October para sa inyo. Stay flexible, be flexible, the tower, maaring may ilang, for some of you, tendency ng unexpected events or ganap sa inyong paligid. Very flexible signs naman kayo. So, this is something na hindi magiging malalim na problema. Ito yung umangat. Pagiging independent ang October. Financial independence. Yes, claim na natin yan para sa inyo. October 2025, Virgo. Hi, Libra. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Narito na tayo. October 2025, Libra season. Sino mga magbo-birthday? Ayan, birthday season nyo guys. Saan ba tayo? Kuha tayo ng ilang messages ha. Gamitin nyo ito bilang gabay lamang po. Hindi ko ito tatamisan, huwag laliman. Guidance, energy check tayo. Kamusta ka? Libra, anong kailangan mong marinig ngayon? Para sa taong maring makapakinig nito, message po para sa kanya. Guidance. Libra, October 2025. Agad-agad may gustong bumagsak. Okay. Message po para sa taong ito. Okay. Add lang tayo. Libra energy guidance po para sa mga taong ito. 2 and 2. Ito talaga yung mission nyo eh. Since you're all about balance. Patuloy na merong kailangang i-balance eh. Pagtabi natin. 2 of Pentacles to 2 of Swords. Knight of Cups. Queen and Knight of Cups. 5 of Cups. The World. Ace of Pentacles. Okay, urong ko lang since nakakahiya sa inyong mga Libra. Sobrang imbalance ni Moonchild. You're all about balance. Libra. Ang daming ganap, October 2025. Tayo po ay general reading. So, of course, just only take what resonate pa rin.
Pero andito na lahat, I will be honest, work, home, money, family, relationship. Pag bumabagsak si Two of Pentacles, para kayo nagja-juggling. Ano naman kaya nyo to. Kailangan nyo raw panatilihin lang yung pagiging flexible nyo, adaptable sa situation, yung pagiging multitasker nyo. Kasi marami kayong pwedeng pagdaanan or maraming pwedeng ihain na kaganapan ang universe this month for you. Since Libra season tayo, why not? The world ay narito. Meron po bang travel? Travel? Napakalawak nito ha. Ipapasok na natin dito. Pagdating sa inyong mga education, religion, may ilang ganap sa part na yan. Pagdating sa inyong faith, spiritual connection sa Kanya. So, reversal din po ang enerhiya. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid, especially your someone special, your loved ones. Ito na, aayon ang batas. Batas, why not? Kung meron kayong hindi po isang legal advisor si Moonchild, speaking of batas, parang meron kayong maipanalo, the world is a great sign na sa-success. Meron kayong makakompleto, ma-achieve. I-claim na ba natin yon? Of course, the Ace of Pentacles ay narito. Opportunity, positive possibilities, win-win situation ang aking nakikita as long as patuloy niyong maipapaangat yung balance na approach in life. Walang perfect, di naman tayo perfect, pero sabi ko nga, kaya niyo to. Okay? Queen of Wands, Knight of Cups. I feel that October 2025, Libra, all eyes are on you. Yes po, since astrologically si Mars kasi the planet of energy ay currently nasa inyo pa rin mga sign. So parang nahatak niyo enerhiya, hinahatak niyo yung enerhiya umaangat. Parang hirap yung hindi mapansin, yung energy nyo mapuna, mapakinggan. Love life, why not? Especially for some of you na nasa long distance relationship. Yes, sumasang-ayon ng mga chicken. Magandang umaga po. Umagang umaga natin ito hinaharap. Libra. Andito, patuloy lang din marahil ito yung pinaka-advice. Paangatin yung kumpiyansa sa inyong mga sarili. Fiery. Yung confident in you na meron kang magagawa. Andyan yung power. Okay, huwag mong pagdududahan. Baka ito yun, si Two of Swords. Kita mo nakapiring. Not the best month para pagdudahan mo yung mga kaya mong gawin. Okay? Confidence ang susi. Yung confident mo. At malayo ang mararating yan. Be positive. Maging klaro ka lang. Buksan mo ang iyong mga mata. Okay? Buksan mo ang iyong mga mata sa ilang situation. Or minsan, hindi tayo makabuo ng desisyon. Bakit ganun? If ever meron ba kayong desisyon, kasi 2-2 to meron kayong decision or action na kailangan gawin na medyo magiging indecisive ang ilan. So, pinapayuhan kayo ng baraha yung clarity. Or, aangat ng kusa yung clarity kung merong struggle to make decisions talaga. Minsan, ang universe na ang mag-shake-shake sa inyo. Siya na yung gagawa ng paraan para makapag-decide ka. Maaaring merong umangat siyan na kaliwanagan na pwedeng makatulong sa'yo para makapag-decide ka na. Okay? New beginnings, new opportunity po ang umaangat. Kasi meron kayong makukumpleto. Meron kayong matatapos. Yes naman. Best month, speaking of sa inyong mga aura, no, yung ganda nyo, kakisigan nyo, andito yon. Magandang pagkakataon para magkaroon kayo ng more me time since parang ang daming ganap din. Birthday season nyo ito sa paraan nyo kung paano kayo makakapag-recharge ng energy, magpahinga. Through travel ba ito? It doesn't matter kung long or short distance travel. Makapagpahinga ng makahinga sa dami ng ganap. Especially kung alam nyo naman sa sarili nyo, no? Parang ang dami nyo nang naibigay, nakapaglabas ng energy sa mga gawain na ito or responsibility sa buhay. So, deserve nyo ang magpaganda, magpaspa, mag-relax naman. Okay? Yes po.
New beginnings, new opportunity, new look ba ito? Pagdating sa inyong mga aura? Yes, magandang pagkakataon ito. Hindi po isang beauty advisor or ano pa man si Moonchild ha. Ito lamang yung umaangat sa inyong cards. Moving forward yung energy. Moving forward sa mga bago. Fresh starts or new opportunity ang parating. Nasa inyong alas guys. Celebration, recognition, completion, achievement. Alam ko ang tamis, pero ito yun. Oo. Yes. Claim na natin. Money, opportunity, or anumang tinatakbo ng inyong mga buhay, karera, relasyon, nasa inyo ang alas. Good luck. Again, win-win situation. Patuloy lang kayong mag-show up. Yan yung alas nyo, yung power. Oo. Na maibalanse at patuloy na mabigyan ng aksyon, desisyon ang mga bagay sa inyong buhay. Ito yung umaangat, alam ko may hugot para sa inyo. October 2025, Libra. Hi Scorpio, ito na po. Ang inyong reading, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. October 2025. Ito na tayo. Simulan na natin. Kamusta kayo, Scorpio? Energy check sa taong maaaring makapakinig nito. Scorpio, guidance for you. Message. Message po para sa isang Scorpio. Okay, parang kumpol yun. Guidance advice. Kamusta ang isang Scorpio? Anong parating? Anong aasahan nila? Pagdating sa kanilang buhay, life in general. Tayo po ay general reading. Ayat pa tayo. Scorpio, guidance for you. Okay. So, isa-isahin po natin. Ayan. 5 of Wands, 7 of Swords. Okay. The Fool is in reverse. King of Wands reverse. Okay. Scorpio. So, I will be honest, October 2025. Parang ang low-key ng energy. Ang low-key, physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Ito yung una kong nakita. Pagkababa ng enerhiya, or ito yung kusa nyo mararamdaman na parang gusto niya lang munang mapag-isa, mapagnilay, mapag-isip sa inyong buhay. Lalo pa kung nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon ay medyo naging draining. Baka dito, ngayong buwan maramdaman nyo, teka, pagod na pala ako. Parang ganon. Minsan kasi hindi na natin nararamdaman yan eh. Maybe ito yung reminder for you, Scorpio, na tapikin mo naman ang iyong balikat. Baka ito yun. Kasi nga, push kung push ang ilang sitwasyon kasi may goal kayo. Meron kailangang quota na ma-achieve. So, listen guys. Listen to your body. It's okay to pause, to recharge your energy. Okay. Oo. Yes po. Or minsan wala namang option eh. Minsan wala naman akong choice kundi ang patuloy na mag-show up, magpakita sa ilang responsibility sa trabaho, di ba? Araw-araw pumapasok, walang option. Kahit na ang low-key ng energy, papasok at papasok kasi yan ang ating realidad. Pero kahit na andun yung enerhiya, andun yung kagustuhan din na meron kayong matugunan, magampanan, parang more on private pa rin. Halimbawa, sa work. Gusto nyo lang, yes, nagtatrabaho, papasok ako Moonchild, pero magiging limits lang or may limit yung pag-angat po ng enerhiya. Kumbaga, baka tahimik lang ang ilan, more on solitude yung energy. 6 of Wands, King of Wands, reverse, the Page of Wands. Gusto niyo munang mapag-isa. Focus lang muna sa work na okay lang naman. Baka ito yung pinaka-advice para sa ilan. Lalo pa nga po, kung parang masyado na kayo naglabas ng energy nitong mga nakalipas. Na this time, sandali, hinga muna ako. Nakaka-drain din eh. As a water sign, nakaka-drain yung
Yung pag-angat ng social sector. Okay. Or maybe ito na yun kasi pinaghahanda kayo, papasok na kasi ang inyong mga season sa susunod na buwan. Parang sandali, mag-aano muna ako. Magninilay-nilay muna ako bago pumasok ang aking kaarawan. Oo. Pahintulutan nyo na muna na mag-focus or bigyan ng prioridad yung kayo. Again, could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually, guys. Do some reflection. Ano mong pinagdadaanan nyo health-wise, hindi isang medical advisor, si Moonchild. Best month ito. Okay? Nahigit yung i-priority naman yung kayo. Oo. Or kung ano yung pinagdaanan nyo na nitong mga nakalipas na taon. Celebrate. Baka ganito, iba-iba tayo ng celebration, guys, ha? Celebrate your small wins. Minsan hindi nyo na nare-recognize daw yung kayo. Kung ano yung mga kinaya nyo, patuloy nyo kinakaya, nilalagpasan. Hindi nyo nakikita yon, the Eight of Swords. Marami na kayong laban na nalagpasan, Scorpio. Kung hindi nyo ramdam na na-appreciate kayo or nare-recognize kayo, I will be honest, meron someone na nakapupuna sa inyo. Marahil ito, reversal yung energy, ha. Pwede itong sa inyo mismo or sa ilang tao. Could be one of your boss, client, napupuna yung effort nyo. Efforts, yung sipag, yung tiyaga, yung diskarte. Yun lang nakahayad, the Seven of Swords. Pero in timing lang yan, ha. Hindi nababaliwala yung bawat pagsisikap nyo. Yung patuloy yung pag-show up sa universe. Pag-showcase ng inyong mga capabilities. Yes po. Or sabi ko nga, kung ano man, recognize nyo rin yung kayo. Okay? Kung pakiramdam nyo, parang, sandali, meron kang nagagawa, ha? Celebrate your small wins. Ano man kalaki or kaliit yan, sa paningin mo or sa paningin ng ibang tao, deserve mo yan. Okay? Ito yung umaangat. May hugot, no? Pero iba-iba tayo, guys, sa paraan ng pahinga. The Ten of Cups ay narito. Why not? Family, your loved ones. Kanino ka ba patuloy na bumabangon? Yung iyong inspirasyon or mga inspirasyon ay dito po. More quality time sa inyong mga mahal sa buhay. Oo. Iba-iba kasi tayo ng paraan. Maaring, ayan nga, sa pagpapahinga. Sa healing. Okay. Speaking of nakahide, babalikan ko yun, ha. If this is about love, romance, kasi pag sa trabaho, could be one of your boss, someone na nakatataas. Yes po, napupuna kayo, ha. Yung mga kakayanan nyo. As long as alam nyo sa sarili nyo na nagsisikap lang kayo, patuloy kayo ng lalaban dito. Or kung ito'y pagdating sa pag-ibig, relations, single especially, meron ako nakikitang secrets. Secret lover? Yes po. Maring hindi lang, kumbaga nahihiya pa, hindi lang napapaangat ang enerhiya, pero meron. Meron, guys. Naganda na hindi pa dalos-dalos or nagpapabigla-bigla. Or kung kayo nasa isang relasyon na, ayun na, Ten of Cups, happiness, fulfillment, yung pagkasapat po ay narito. Quality time. Kasama ang mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo, October 2025, Scorpio. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading, October 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong pwedeng parating, anong aasahan mo? Ngayong bagong buwan ng Oktubre, napakabilis ng panahon Sagittarius, kamusta ka? Energy check tayo. Anong guidance ang kailangan marinig ng taong ito? Sagittarius, message para sa iyo. Guidance po. October 2025. Sa isang Sagittarius, anong parating? Anong ganap? Anong kailangan mong marinig? Okay. So, may hugot, ano? Ay, nakikita ko na bumabagsak ng baraha mo. Okay. Isa-isa, pero nakukuha ko na yung message. Eight of Cups. 3 and
Five of Swords, the Knight of Cups, Sagittarius. Tayo po general reading ha. Just only take what resonate. This is you. Sign of Sagittarius, Temperance card. Ikaw na yan. The Devil. So, hindi kailangan katakutan itong ilang cards para sa mga bago. Siyempre, hindi ikaw yan. So, this is just between darkness and light. Siyempre pa. Okay. Strength card. Six of Wands, Nine of Wands, reverse. So, may hugot, no? Meron ako nakitang pag-release, pag-let go, October 2025, Sagittarius, sa ilang unang messages. Ano yung i-release, Moonchild? Siyempre pa, ito yung ilang demonyo. Ayan. The Devil. Yung ilang unhealthy. So, ito, tayo ay general message. Could be physically, mentally, emotionally, pagdating sa relasyon man or sa trabaho, yung hindi nakakapag-ambag, syempre pa, ng peace of mind or ng purpose, the temperance sa inyong buhay. I mean, hindi na nagiging okay. Hindi nakatutulong physically, mentally, emotionally, at naiwanan kayo ng negativity. Actually, ang ganda ng bumagsak sa inyo. Yes po. May hugot lang talaga. Or ito, kusa nyo itong mararamdaman or kusa nang ipaparamdam sa inyo ng universe na teka, hinga, hindi mo deserve yung mga ilang nega sa iyong paligid. Especially relationship or pagdating sa work. May ilang tension ba dyan? May ilang nega ba dyan? If ever meron kayong tension or conflict na nararamdaman, ilang laban na hindi ganon kagaanan, pinapayuhan po kayo ng baraha dito to release, let go. Talikuran nyo yan. Okay, hindi nyo deserve yan. Hindi deserve ng inyong atensyon, ng focus. Kasi andito kayo, may lakas kayo. Ha? Kung ito po yung magpapatungkol ha, sa ilang tao sa inyong buhay, sa ilang tao na nakakasalamuha or nakakasama nyo, love, or again, work-wise. Kasi sumasakses kayo sa Sagittarius eh. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Nag-level up, umaangat ang inyong mga imahe. Hindi kailangan tension to ha. I mean, hindi nyo kailangan katakutan. Pero, reverse lang enerhiya. Merong dalawa lang kasi yan eh, nang kulangan or nasusobrahan. Umaangat ang inyong mga imahe. Work, sumasakses. Hindi nyo pa man yan maarok, or mapuna. May progress. Ang ganda po. May recognition, appreciation, may pag-level up, may ganda sa inyong mga buhay karera. At dyan, maring merong hindi nagugustuhan or in a way, dalawa lang din ito. It's either nagiging inspiring ka para sa ilang katrabaho, halimbawa, pagdating sa workplace, nagiging inspirasyon ka, nilook up to ka ng mga taong ito, Sagittarius, or naiiwanan sila nung pangamba na baka nauungusan, anong tawag doon? Nalalagpasan mo na sila. Para umaangat yung ilang insecurities sa akin nakikita or tension, may tension. Kahit sa simpleng pakiramdam, nagiging competitive. Baka wala kang ideya dito. Or hindi mo alam na kakompetensya na pala ang tingin sa'yo. Hindi kailangan laliman yan. Okay? So, ayun, una pa lang pinapaalalahanan na kayo. Iwanan nyo. Hindi nyo kailangan bigyan ng diin or atensyon ang sitwasyon na yan. Basta, as long as alam nyo sa inyong mga sarili na napapaangat nyo yung moderation, yung balance, yung strength nyo, patuloy kayong pinapaangat ng buhay. Nagle-level up po ang isang Sagittarius. Parang effortless nga lang kasi na matatalino kayong sign, hindi nyo pa man yan maisip. Yes po. Balance. Harmony. Or yan yun, yung peace of mind. Iwas kayo sa ilang tensyon, ilang gulo. Huwag nyo nang patulan. If ever lang naman, mag-apply po yung aking na-mention ha. Ayan. Kayo na tong higit na maging bigger person. Ako na naman ba, Moonchild, ang magiging bigger person? Parang gano'n na nga. Oo. Let go, release yung ilang unhealthy
with the devil. Kung hindi to mag-apply, of course, tayo ay general reading. Sabi ko nga, physically, mentally, emotionally, Sagittarius. Papakiramdaman niyo po yung kayo ha. Kita niyo may travel na naman. Helicopter na yan. Kapag kayo binabasahan kung may dumaraang eroplano sa himpapawid, may travel ba? Deserve niyo yan kasi umangat ang paglalayag din dito sa inyong paraan. Sagittarius, kayo na to eh. Temperance, kung saan kayo kahit paano makakahinga sa ilang isipin or tensyon ng buhay. Relasyon man or trabaho. Ayun nga, papakiramdaman, listen to your body guys, physically, mentally, emotionally, with the devil card. Yung ilang unhealthy approach, hindi naman tayo perfect eh. Pero the strength card umangat eh. Kayang-kaya niya to. Minsan lang talaga, hindi nyo lang marahil na bibigyan ng focus. So, more on self-care tayo ha. More on TLC, tender loving and care. Para sa iyong sarili, deserve nyo yan, ang pahinga. Sa inyong paraan, travel ba? Or ilang connection? Connection, kung saan kayo higit na lumalakas, your loved ones. Ang iyong knight in shining armor, or pagdating sa ilang teamwork, teammates, friendship sector, why not? Maring merong ilang party invites, meron ba? Kasi sa success meron kayo i-celebrate. Deserve niya yan ha. Iba-iba tayo ng paraan kung saan kayo higit na makapagpapahinga at mapapaangat yung balance approach nyo in life. Physically, mentally, emotionally. Okay? Or may kasi si Venus ngayon nasa inyong mga career sector, pero ang lawak din yan. Meron bang spark? May spark? May kilig ba ngayon? It's either may tension, no? Sa work, at the same time, may kilig din. Meron akong ganong energy na nakukuha na parang may namumuo ba na magical or something special pagdating sa inyong mga buhay, karera, trabaho, workplace. Pwede rin I see healing. Kung ano man yung tension, if ever merong mag-resonate for some of you na nakikinig ngayon, Sagittarius ha. Ano lang yan, temporary. Maayos, masosolusyonan. Pero kung ngayon pa lang yung naangat, huwag niyong bigyan ng diin, i-focus daw yung inyong attention sa ilang bagay para hindi kayo ma-stuck. Or, alam niyo yun, hindi niyo deserve yung ilang stress. Ayan, na pwedeng ambag or wala namang ambag sa inyong buhay. Focus, eyes on the prize at patuloy kayong umaangat. Nagle-level up. Take it easy lang din. Lalo pa, ito na kung alam mo sa inyong sarili na ibinigay mo lang din yung best mo, nakibaka ka na, nakipaglaban ka na, may naharap mo na tong ilang hindi kadalian, napanghawakan mo umangat, pinaangat mo yung strength mo, Sagittarius, deserve mo to slow down, to pause, to recharge. Ayan. Ano yan? More time sa paraan mo kung saan ka higit na lalakas or magiging masaya. Celebrate. Ito yung umaangat na alam ko may hugot na naman. Guidance for you message, October 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, October 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong kailangan yung marinig ngayon? Energy check. Kamusta kayo Capricorn? Ano nga asahan nyo sa buwan ng Oktubre? October 2025, guidance para sa mga taong ito. Capricorn, message. Anong paparating? Anong ganap? Guidance po para sa mga Capricorn. Alam nyo, sinashuffle natin ito before and after. Ayan. Tumatalon. Okay. Sige. 10 of Wands, 7 of Swords. Okay. So, isayin natin. 4, urong ko lang. Tayo po ay live na live. Patawarin, nasanggi ko yung camera. Babalikan ko kayo if ever may mag-comment po. The Justice card is in reverse. So, para sa mga bago po na maaaring makapakinig, kahit po nakakakuha tayo ng ilang reverse
nabaraha or nakabaliktad sa atin, it doesn't mean na hindi agad okay. Sige, pagtabihin natin. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. King of Cups, 2 and 7 of Swords. Okay, so medyo marami pala sila. Hindi natin ito pipigilan. 10, 7, 6, and the Strength card. Umangat din sa inyo. Okay. 7 and 7, 4 and 4. Especially yung mga patuloy nyong binibigyan ng action. Work-wise pa rin tayo. As a Capricorn, very career, goal-oriented kayo. So marahil ito yung nakatak nating energy ngayon. 7 and 10 of Wands. Patuloy kayong nanlaban. Ito, Capricorn ha. Tayo po ay general reading. As long as alam nyo sa inyong mga sarili na ibinigay nyo ang inyong mga best. Kita nyo, binigyan nyo ng proteksyon ang inyong mga posisyon. Nag-work. Patuloy na pinanghawakan yung ilang obligations or responsibilities na inihain ng inyong mga boss. Or kung kayo mismo ang mga boss, tayo po ay general reading sa inyong mga negosyo. Para may pag-ascension, kumbaga pag-angat, pagtaas, pag-increase ng inyong mga reputation. The 6 of Wands, the Strength card, nanlalaban. May success po akong nakikita. Alam ko matamis ito, pero maaring merong level up, level up. Buhay career 10. You are in the 10th house of career, Capricorn. And actually, sandali nga. Check nga natin. Capricorn, yes. Ano na to? Si Mars right now, which is the planet of energy, ayan, na-excite si Moonchild. Oo, dinouble check ko pa. So, magkakaroon kayo ng sapat na enerhiya. Na si Mars, again, ay nasa inyong mga 10th house of career. 10-10 yung nakikita kong rating. Mapapaangat nyo yung energy na yan. Para higit yung magampanan, ayan, the Strength card, kayo umangat, may lakas kayo ngayon. Para ma-reach nyo yung mga potential na ito na ating nakikita. Yan po ay may pag-angat. Magle-level up. Your career will be on fire. On fire. Nakikita kayo, napupuna kayo, may pagtaas. Paulit-ulit mo siya. Iisa lang yung pinapangat ng cards. It could be promotion, recognition, may extra commission, or kahit sa simpleng appreciation. O diba, puro yun? Matatanggap nyo. Justice card, nag-reverse yan. Marahil para paalalahanan kayo na malayo pa. Para sa ilan, bakit ganun yung energy? Pakiramdam nyo, wala kayong nagagawa. Malayo pa, pero malayo ka na rin. Okay? Marami ka nang na-achieve. Hindi mo pa man yan ma-realize. Kahit sa simpleng pakiramdam, as long as nandiyan yung pakikipaglaban mo, pakikibaka mo, yung diskarte. Hindi to po. Ayan, nasa spotlight ka ngayon pagdating sa career, Capricorn. May award, reward kang pwedeng matanggap. Positive possibilities, positive recognition, possible po yan ngayong buwan. Okay, celebrate. Kanina ko pa naman mention, magkasunuran lang kayo kung napakinggan niya si Sagittarius. May celebration ako nakikita. Pero regardless ha, celebrate your small wins, celebrate your success. Kasama itong ilang taong malapit sa'yo, especially family, home sector, ay napakaganda. Yes po. Other messages, lalo pa kung mag-apply na to, no? Moonchild, oo nga eh. Ang dami kong bit-bit, kita mo. Ang dami mong ginawa, ang dami mong tinapos o naitapos. Pakita natin sa live. May nagko-comment po ba tayo ay live na live? Babalikan ko po kayo ha. Patuloy yung pinotektahan ang inyong mga posesyon. Yan po ay hindi na babaliwala. Ayun lang tayo ha. Baka dito kayo umangat si 4 of Swords, the Justice card, hindi isang medical advisor, the Strength card, yes may lakas kayo, pero tao lang din kayo guys, Capricorn, napapagod din daw kayo, so pakiramdaman daw po. Very important to listen to your body,
physically, mentally, emotionally. Sa part na yan, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay? Pahinga rin pag may time. At ayun ang una kong messages, or pinaka-message actually na nakikita sa inyo. Sobrang nagbigay diin po, career-wise. Musad wala. Wala sa trabaho. Hindi ako masyadong focus dyan ngayon. Okay. When it comes to love, especially for some of you na nasa long-distance relationship, meron ba? Or single, baka maaaring meron kayong makilala kung papaanghatin nyo ang diskarte dito. Diskarte, kung magiging open kayo dyan, maaaring merong ma-reveal, meron akong secrets na nakikita kung hindi to pagprotekta sa posisyon ay sa relasyon. Again, general message tayo. Okay? Single, kahit over the net, maaaring meron kayong makilala. The King of Cups, the Strength card, umaangat ang enerhiya. Pero more on private po. Low-key lang. Tahimik lang na nakamasid or sa tahimik na paraan nyo ito makikilala. Why not? Pero kung nasa isang relasyon na kayo na merong ilang challenge, ayan, may ilang imbalances, so pag-usapan po ito ha. Walang perfect relationship. Baka busy kayo masyado sa inyong kanya-kanyang buhay, trabaho, or ilang pina-priority in life. I see protection naman. Baka dito yung mag-apply. Connect, communicate, compromise, 7-7, mapag-uusapan, pagnilay-nilayan po. Kung meron mang tension sa relasyon, baka kailangan nyo lang munang magpalamig, ayan, magpahinga naman, or more time. May tension kasi. May tension, pero more time, baka di na kayo napagkikita, hindi na kayo nagkikita. So, may strength, may laban pa ha. Patuloy, marahil ito'y challenge sa inyong situation or kinakaharap nyo ngayon. If ever man. Pero I see healing. Yes po. Pero medyo bawas-bawasan nyo marahil yung ilang nakakapagpasobra. Dalawa lang naman yan, sobra or kulang sa situation. Balance is the key. Compromise, as I've mentioned, na hindi madali. Since wala namang perfect na pagsasama. Pero communicate lang din. Idaan sa mabuting usapan at inyong mga strategiya, yung pagiging creative niyo naman sa relationship. Masyadong seryoso yung aking nakikita, Capricorn. Paangatin yung energy ni Leo. Leo is about having fun, enjoyment. Deserve niya yan. Sa relasyon man or pagdating sa trabaho, ha? Hinga nang makapagpahinga sa mga isipin. Deserve nyo yan. Meron kayong isi-celebrate. Claim na ba natin yan? Yes naman. October 2025 para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong aasahan nyo ngayong buwan, bagong buwan ng Oktubre 2025. Anong parating, anong guidance po ang kailangan marinig ng isang Aquarius. Kamusta kayo, Aquarius? Energy check tayo. Message. Anong kailangan marinig ng isang Aquarius? Guidance po para sa kanila. Advice, October 2025. Okay. Message po. Aquarius, energy check tayo. Sa taong maaaring makapakinig nito, Aquarius. Isa-isahin natin, guys. The Hermit, the Two of Wands, Eight of Pentacles, the High Priestess, 9, the King of Wands. Meron bang travel ang ilan sa inyo? Kahit sa simpleng pagpaplano, or meron talaga angat na opportunity, travel opportunity, kunin ko pa to, Knight of Cups, ayusin po natin, Aquarius, Knight, Queen of Swords. Okay. Ayusin natin. Okay, itong travel na ito, for some of you, tayo po ay general reading, Aquarius. Maaring kaakibat pa rin po ay trabaho. Dumodoble na ang mga salita ni Moonshang. Kaya pa ba? Tayo po ay live na live.
bilang ano na tayo, ang haba na ng live natin. Pero ilaban natin Aquarius, October 2025. Again, yung travel for some, maaaring kaakibat po ay trabaho. Kumbaga, opportunity to travel, hindi lang kayo makapag-travel abroad. Why not? Kasi 2 of Wands umangat. 9, yung energy, international matters. Pero mag-e-enjoy din kayo. So, that could be for business or for pleasure, professional man or personal, general message. Meron akong nakikitang pag-angat po na oportunidad. Anything related, international, abroad. Okay. Or kung hindi mag-apply, for some of you, kung itong company nyo po halimbawa ay may kaugnayan sa ibang bansa. Oo. I see na mayroong pag-bloom, pag-glow. Maganda yung ating nakikita. Oo. Opportunity para patuloy kayong mag-grow or may growth sa company, syempre kaakibat na rin kayo. Ikaw mismo, mabibigayaan kayo ng magandang enerhiya. Positive possibilities, hindi nababaliwala po yung patuloy yung efforts sa inyong mga buhay paggawa. Yes po. So parang pwedeng pinagsama yan for pleasure or for, alam mo yun, yung parang hindi lang work ang nakikita ko dito, guys. Hindi lang trabaho, pero mag-enjoy din pag may time. Okay. Kung hindi yun mag-apply, ipasok na natin, travel pa rin. For some of you na nasa long distance relationship, LDR, syempre maganda to. Timing lang. Maaring minsan naiinap ang ilan or parang walang kaliwanagan. Ganon ba? Doon pa lang sa salitang LDR ay hindi na madali. Okay, pero tiwala. You have to trust. Trust the process. Trust nyo yung faith na meron kayo sa isa't isa, syempre pa. Ayan, the High Priestess, the Hermit, yung maturity, yung respeto, ay dito. Aquarius, maganda. Yun lang, yun yung challenge, ay meron kayong distansya. Okay, kung hindi pa rin yun mag-apply, kung meron kayong baka ito yun, tinatrabaho nyo, ilang travel documents ba to? Visa, passports? Pagdating sa inyong mga immigrant na documents, yung ganyan. Anything related international. Merong growth, lalo pa kung naramdaman nyo na yung katagalan, nainip na kayo, moonshot, ang tagal nga eh. Claim na ba natin ito? Yes naman. Maaaring merong improvement or even development po sa part na yan. Single, ayan. Ang lawak no guys, sa isang baraha, kaya minsan po napagtatanong ako, especially pag nagtatanungan tayo sa live, kung ano ba to? Ano ba yung sitwasyon nyo? Hulaan mo yan, moonchild. Sa isang baraha po, malawak po ang pwedeng iparating eh. Kaya minsan depende ito sa inyong mga relasyon or tinatakbo ng sitwasyon. Okay, pero ito yun. Whether for work or love, okay, maaaring merong kaugnayan sa travel talaga. Kahit sa simpleng plans or meron kayong nilulook forward together, family, travel opportunity, na ang ganda. Kung hindi yan mag-apply, kung hindi kayo 9 and 8, kung kayo mga estudyante pa lang, ayan, or merong mga gustong higit na bigyan ng focus pagdating sa pag-aaral, meron ba kayo i-present na something? Thesis ba ito? Or mag-defend na kayo, ayan. Anything, work, sa trabaho, sa pag-aaral, general message tayo, nakukuha ko yung enerhiya na ganun. Kasi sa 9, High Priestess, saan pumapasok ang religion, education, yung growth, nag-glow kayo. Angatin nyo ang inyong katalinuhan, meron kayo niyan, huwag niyong pagdudahan ang inyong mga intellectual na kapasidad, the Queen of Swords, the King of Wands, meron kayong power. Mapakikinggan kayo, mapupuna kayo, ano man ang i-present nyo guys. Yes po. Okay. Meron kayong makukumpleto, ma-achieve. Yes po. Or patuloy yung pahintulutan lang din, Alam nyo, madalas bumabagsak sa inyong mga Aquarius. Napapansin ko lang, si the Hermit, yung someone mature, a mentor, a guide,
Kumbaga, hindi kayo nag-iisa. Ito kasi, maring kusang umaangat sa inyo talaga. Mahilig kayong magtanong. Meron kayong, may ilang pagtatanong. Kasi matatalino kayo eh. Meron kayong gustong malaman, madiskubre. Or, minsan kasi, depende pa rin yan. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Minsan naman, sinasarili nyo. Meron kayong gustong itanong, hindi nyo mapaangat ang boses. So, sa part na ito, of course, kung talagang, especially kung may mga ilang decisions kayo, or actions na gagawin sa pag-aaral, di ba? Minsan may ilang tanong kayo dyan, paangatin, magtanong sa mga professional, sa inyong mga professor, okay? Or sa inyong mga guide, counselor, someone older, mentor. Kasi kahit gaano kayo, sabi ko matatalino kayo, patuloy pa rin daw kayong maging bukas. Na meron at merong hugot ang bawat isa eh. Maring meron pa rin kayong matutunan. Okay? Sa ilang taong ito, especially someone expert na or alam nyo makatutulong sa inyong sitwasyon. Diba? May hugot. Ayun ang umaangat. Patuloy pa rin na pagiging busy, productivity when it comes to your work. Knight of Cups, Queen of Swords. Sa love, sumasang-ayon. Maganda rin po. Yun lang. Huwag lang kayong mainip. Huwag magmadali. Pag nilay-nilayan ang inyong mga buhay pag-ibig, buhay karera, trabaho, or dito, pagdating sa inyong mga faith, guys, sobrang umaangat din po yun dito. Oo. Iangat nyo lahat sa Kanya. Alam naman natin how powerful ang prayer. Samahan ng dasal lang ang inyong mga journey, lalo kung merong mga bago. Okay? Yes po. Or may ilang pagbabago sa inyong buhay na hindi ganun kadalian para sa ilan. Dasal lang. Okay, ito yung umaangat na guidance advice. May hugot pa malalim para sa inyo. October 2025, Aquarius. Hi Pisces, October 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ano nga asahan nyo? Anong parating? Anong gabay? Energy check, kamusta kayo mga Pisces? Pisces, guidance for you, message. October 2025, anong parating sa inyo, Pisces? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Okay, add pa tayo. Okay. Isa-isahin po natin. Four of Swords, ang sipag ni Six of Wands ngayon. Parang pinagse-celebrate tayo. Parang kanina pa siya bumabagsak sa ilang signs. Pinagse-celebrate kayo sa ilang patuloy niyong iniiwanan ng focus, attention. Kumbaga, minsan, alam ko, iba-iba tayo. Kahit pare-pareho kayo ng sign as a Pisces, magkakaiba ang bawat isa ha. Parang feeling nyo walang progreso or wala nang ilalaban pa ang relasyon or posisyon sa trabaho. Pero, patuloy kayong patuloy kayong nagsisikap. Lalo kung alam niyo yan sa inyong mga sarili, yan po ay hindi nababaliwala. Kahit na minsan parang feeling mo, walang nangyayari. Okay? Parang nakakapagod, moonchild, parang walang ganap. Pero yan po ay nakakapag-ambag sa inyong mga, yung efforts. Yan po ay hindi nababaliwala. Nakakapag-ambag sa inyong growth. Okay? Para mag-level. Hindi pa man ngayon. Timing lang yan, guys. Timing lang. Pero dito, sumakses na po. May pag-success. Umaangat. 7 and 7 of Pentacles to Justice card is in reverse. Alam nyo, ang sipag ng mga barahan na ito ngayon, shuffle natin before and after. Pero may ilang worry po akong nakikita. The moon is here. The devil is in reverse. The Justice card. General message pagdating ito sa relationship. Okay, family or money. Yung ilang obligations, responsibilities na parang ang bigat na. Nakakapagod moonchild, the Four of Swords. Hindi nyo alam na paano to i-handle. Halimbawa, pagdating sa usaping pinansyal, na very normal, minsan kinukulang talaga. Or nasa-short, may pagka-tight ang budget ng ilan. Or andito yung focus, maaring mahila ng higit ang inyong atensyon sa inyong kaperahan. Pagdating sa inyong income. Kasi meron nga kayong binibigyan ng proteksyon, meron kayong pinag-aalayan ng enerhiya
na hindi lang para sa inyo, pero pang sports pa. Hindi. Yung ilang mahal nyo, mahalaga sa inyo, parang minsan, ayun nga, pasan nyo ang daigdig. Kahit na hindi nyo, kasi nga as a Pisces, very compassionate sign kayo, empath, minsan hindi nyo na problema, shoulder nyo pa. Binibigay nyo pa ng proteksyon. Ganyan kabuti ang inyong mga puso. The Queen of Cups, ayun lang. Minsan, baka naman, nasosobrahan. At, paano naman yung kayo? Tama. Paano naman yung ikaw, Pisces? Tanungin ng sarili. Baka nasosobrahan na ang iyong katawan, pagod na pala, hindi nyo na napapakinggan kasi may goal kayong matugunan, mapagbigyan. The Devil. Nagiging unhealthy yung approach. So, do some reflection sa part na ito, physically, mentally, emotionally, excuse me po, financially, may ilang imbalances ba dyan? Dahil dyan, magtutubig tayo. Okay. Salamat sa inyong pahintulot na ako'y makainom. Pagdating talaga sa mga Pisces, sa huli na. Medyo wala na, low-bat na yung energy ni Moonchild, last sign. Pero alam ko naman, kaya kayo last sign, alam nyo ba guys? Kasi mahaba ang inyong mga PC. Hinuli talaga kayo, sumasang-ayon ng aeroplano. Why not? May travel ba? Hindi, huli talaga kayong sign kasi masyaga kayo. Maunawain kayo. Malambot ang inyong mga puso. Moonchild, mali. Hindi yan totoo. Hindi nyo pa man yan aminin na andyan ang inyong mga malalambot. Parang pusong mamon. Yes po. Patience. Okay? Mahaba ang inyong mga pasensya. Pero, ito yung umaangat sa inyo guys, ha? 7-7. Kung hindi yun mag-apply na, okay naman ako, Moonchild. Walang problema sa money, kahit i-shoulder ko na lahat. Wala yung kasi nga mahal mo eh. Mahalaga sa'yo. Pero pakiramdaman ng sarili, more on self-care ha. Queen of Cups, the Four of Swords, o mga 10 of Wands, the Devil. Dalawa lang, kulang, sobra, kulang saan? Sa tulog, or sobra sa pagkakape, sobra sa ganito. Yung ilang unhealthy approach, unhealthy habits, wala namang perfect. Lalo kung pagod kayo, syempre, di ba? Parang kung ano-ano yung naano natin, di ba? Sobrang relate si Moonchild dyan. Alam niyo ba, I have my moon sign in Pisces, guys. So, dama ko rin yung mga messages dito, pero 7-7. Kung hindi yun mag-apply po sa ilang gampanan nyo, sa ilang obligasyon, could be connected pagdating sa inyong mga relasyon. 7. Meron ba? Okay, kung ito yung napagdaanan nyo na may ilang unhealthy imbalances, reversal tayo every time. Pwede itong higit na mag-apply sa iyo Pisces or sa yung person. If ever couples in a relationship, married, the Justice card, maaring nakabuo na kayo or makabubuo kayo ng desisyon eh. Kung bibigyan nyo pa ito ng protection or totally i-release nyo na. Alam ko, diretso tayo dun. Ito, pinag-iisipan nyo na, ipupush ko pa ba to? So, tanungin po ang sarili ha. Para sa ilan na andito pa rin. Meron akong ilang Pisces na clients kung saan halos sila ay nakakaramdam ng pag-release or pag-let go. Speaking of Pisces, alam niyo ba si Gerald Anderson as, di ba maipasok, showbiz update. Julia Barreto, pareho silang Pisces, guys. Yes po. So, nag-release na, nag-let go na kasi unhealthy. Hindi na sila nagsasabay. Pero hindi kailangan ganun na rin yung approach nyo. Kahit pare-pareho kayo ng sign na sa Pisces, magkakaiba po ang bawat isa. Do some reflection. The moon is here. Listen to your intuition. Malakas raw po ang inyong pakiramdam. Hindi sa hindi kayo nagkakamali. Lalo ngayon ha. Pero, baka yan yun. Trust your instinct. Follow your heart. Okay? Di ba maipasok natin? Jurald. Gumawa ako ng reading about Jurald eh. Panoorin nyo na lang. Pero, ayun, depende to ha. Kung yung iba kasi kaya pa yo. Kahit pagod ako, kaya ko Moonchild. Walang problema, sabi ko nga. Pero it's up to you pa rin. Only you can decide, Pisces. Kung kaya mo pang i-handle
ang inyong relasyon at bigyan pa ng proteksyon, why not? Baka challenge lang 'to, okay? Pero babalik ko sa'yo yun. Tanungin mo din ang sarili kung nare-receive mo rin yung tamang enerhiya na kaya mong or patuloy mong ibinibigay sa iyong kapareha. Or totally parang may ilang injustices, parang walang hustisya. Kailangan mo paangatin ng liwanag dyan. Kaliwanagan yung awareness, clarity, maging totoo ka lang. Okay? Ayan, may hugot, alam ko. Guidance, advice, messages na umaangat para sa inyo, October 2025, Pisces.